Isa na yata sa pinakapopular na kinakanta ng mga Pinoy noong unang pumutok ang kausuhan ng videoke ay ang kantang Ocean Deep. Yung tipong pagkatapos mong kantahin, siya ulit ang kakantahin ng tito mong lasing, nasa ulo na ang number ng Ocean Deep sa songbook. Isang napakagandang kanta na inakala ng iba na isa lang sa mga one-hit wonders na nagmula noong lumang era. Ilan lang sa ating mga Pinoy ang may alam na ang kumanta nitong si Cliff Richard ay isa sa pinakamatinding karibal noon ng bandang The Beatles sa UK. Inamin ni Paul McCartney sa isa niyang panayam na kaya lumipat sa Germany ang The Beatles noong early 60s dahil nga hindi nila alam kung paano makakakuha ng pansin o paano makakasingit sa mainstream na pinaghaharian noon ng sobrang sikat noong si Cliff Richard. Kaya masasabi natin noong panahong hindi pa sumasabog ang Beatlemania ay si Cliff Richard na ang nauna at nag-iisang puwersa na nagpapakalat ng makabago noong tugtugang rock and roll. Oo mga idol, kahit producer ni Elvis Presley ay si Cliff ang itinuturing na blueprint at pioneer ng rock and roll sa Europa. At kahit nga naging matinding magkatunggali, hindi nga itinago ni John Lennon ang kanyang respeto at paghanga kay Cliff Richard noong sinabi nito sa isa niyang panayam na before Elvis Presley there was nothing, without Elvis there would be no Beatles, and before Cliff Richard and the Shadows there was nothing worth listening to in the British music. Pero syempre, hindi masyadong nakarating sa Pilipinas ang marami niyang sumikat na kanta sa UK. Pero siguro naman, bukod sa Ocean Deep ay narinig na rin ng marami sa atin ang mga kantang We Don't Talk Anymore, Suddenly, The Young Ones, Summer Holiday, Constantly, at Visions. Pero sa panahon na nasa tugatog ng tagumpay ang karera ni Cliff, isang desisyon nga nagpabago ng lahat na magiging dahilan para ituring siyang traidor sa tugtugang rock and roll. Tugtugang siya mismo ang itinuturing na nagsimula. Halika at ating kilalaning mabuti si Cliff Richard. Alamin natin kung paano siya nagsimula sa musika, gaano siyang sumikat at nasaan na siya ngayon. May karapatan nga ba siyang ihanay sa mga tulad ng The Beatles at nag-iisang Elvis Presley? Kilala si John Lennon sa pagiging prangka at trash talker kontra sa kapwa niya mga music artist. Pero bakit nga ba sobrang laki ng respeto niya kay Cliff Richard? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming salamat mga idol. Welcome to another Ipinanganak si Harry Roger Webb na mas kilala nga sa pangalang Cliff Richard sa Lucknow, India noong October 14, 1940. Manager ng catering contractor ang kanyang ama sa isang Indian railway. Kaya masasabi natin na nasa middle class ang kanilang pamilya noong kabataan niya. Pero noong 1948, 8 taong gulang noon si Harry, nakuha ng India ang kanilang kalayaan na naging dahilan para mapilitang umalis sa bansa ang buo niyang pamilya. Para sa inyong impormasyon mga idol, may tinatawag nga sa India na Anglo-Indian o mga tao na hindi purong Indiano o may halo nga na ibang lahi. Noong hawak pa sila ng Britanya nakakakuha nga ng pabor o advantage ang mga Anglo-Indian na katulad ng pamilya ni Harry. Pero noong nakuha ng India ang kanilang kalayaan nabago nga ang lahat. Sila naman ang nalagay sa alanganin. Kaya naisipan ng pamilya ni Harry na tumakas na lang at magtungo sa England, bansang pinagpasyahan nila na tawaging bagong tahanan. Pero hindi maitatanggi na hindi ganun kadaling magsimula ng buhay sa lugar na lahat ay bago. Iba ang kultura, wala rin silang pera at marami silang pamilyang sama-samang nakatira sa isang bahay. Nabigyan sila ng pagkakataong makapag-aral. Pero dahil nga iba ang kulay ng kanyang balat sa mga kaklase, iba ang accent ng pagsasalita at halatang walang-wala, madalas nga siya maging sentro ng panunukso at pambubuli hanggang makakuha nga ng maayos na trabaho ang kanyang ama sa Turn Electrical Industries na nagpabagong muli
muli ng kanilang buhay. Agad silang lumipat sa Hertfordshire, England at nakapagtapos si Harry ng high school sa Cheshunt Secondary Modern School noong 1957. Gitara ang naisipang iregalo sa kanya ng kanyang ama dahil nakita nito kung gaanong kalaki ang naging impact sa buhay ni Harry ng pagsikat ni Elvis Presley sa Amerika noong 1956. Agad naman itong binuo ang bandang The Quintones noong magkaroon ng gitara hanggang kalaunan ay naging bukalista naman ng bandang Dick Dick Skiffle Group at doon nga kahit nga mabilis lang nag-break ang banda ay unti-unti nga siyang nahubog doon bilang isang napakagaling na musician. Pagpasok ng 1958 ay naging frontman naman siya ng bandang The Drifters kung saan ay naisipan niyang ilibing ang kanyang pangalang Harry Roger Webb at gamitin ang pangalang Cliff Richard. Nakuha mga idol ang pangalang Cliff sa Cliff Face o Vertical Rock at ang Richard naman ay nakuha naman niya sa kanyang musical hero na si Little Richard. Pero dahil na rin sa may kaparehas ng pangalan ang The Drifters ay muli nila itong pinalitan bilang The Shadows na kahit nga naging backup na banda na lang sila sa solong karera ni Cliff ay nagkaroon nga din sila ng bukod at sarili nilang recording contract. Nakilala sila sa tawag na Cliff Richard and The Shadows. Agad silang nakapirma ng kontrata sa EMI Records at nakapaglabas ng single na Move It na itinuring ni John Lennon na pinakaunang British rock record. I think the first English record that was anywhere near anything was Move It by Cliff Richard, and before that, There Been Nothing. Hindi lang yan mga idol dahil maging sa compilation album ng Led Zeppelin na The Music That Rock Us ay kabilang din ang original version ng Move It ni Cliff Richard na naging katunayan lang ng malaking paghanga at respeto kay Cliff Richard ng dalawa sa pinakamalaking banda sa kasaysayan. Ang problema lang ay sobrang naging negatibo ang dating ng kanyang mga kanta at mga kilos niya sa kanyang mga performance sa mga magulang ng mga kabataang naguhumaling sa kanya. Mula pananamit, hairstyle hanggang sa pagkilos niya sa ibabaw ng stage ay itinuturing nga ng marami na sexual o malaswa na dumating pa nga sa punto na ibinand pa ito ng BBC sa ilan nilang mga programa. Sa mga nakapanood ng sinundan nating video ay oo nga mga idol, parehas nga ang kanilang naging imahe. Kaya nga hindi na nakapagtataka na itinuring siya ng marami bilang Elvis Presley ng UK. Kung gaanong kasikat si Elvis Presley noon sa US, ganun din ang kasikatan ni Cliff Richard sa UK. Katunayan, kung babalikan natin ang history ng The Beatles, nagpunta nga sila sa Germany mula August 1960 hanggang May 1962 na inamin nga ni Paul McCartney na isa nga si Cliff Richard sa naging dahilan. Mga panahon umano yon na sobrang nahirapan sila makapasok sa mainstream sa UK dahil nga sa sobrang kasikatan noon ng Cliff Richard and The Shadows. Kaya itinuring talaga noon si Cliff bilang pioneer o nagsimula ng rock and roll sa UK. Pero syempre, ang pagsabog din ng kasikatan ng The Beatles ang isa sa naging dahilan ng paghina naman ng popularidad ni Cliff. Sa totoo lang, nabigyan din ng pagkakataon ang Cliff Richard and The Shadows na makapag-perform sa The Ed Sullivan Show kung saan nga ay mas nakilala ang The Beatles sa US. Kung baga isa ang programa na to sa mga naging pinto ng The Beatles para mapasok ang mainstream ng US. Pero hindi nga sila naging parehas ng kapalaran. Kahit na sobrang dami ng banda mula sa UK ang sumunod na nakapasok noon sa US na tinawag pa ngang British Invasion, hindi nga nakasali doon si Cliff Richard. Hindi siya tinangkilik ng mga tao sa US. Siguro nga ay dahil na rin sa kanyang imahe na parang kinopya lang kay Elvis Presley. Nagpatuloy lang ang kanyang katanyagan sa UK noong early to mid-60s hanggang mangyari nga ang kanyang napakatinding desisyon na yumanig sa mundo ng musika. Si Cliff Richard na itinuturing nilang ama ng rock and roll sa UK ay biglang nagbago ng genre. Mas pinili niyang yakapin ang tugtugang Christian at gospel music na ikinagalit nga ng marami niyang tagahanga at ang iba pa ay itinuring siyang traidor. Noong 1964 kasi mga idol ay naging aktibo si Cliff Richard sa pagiging evangelical Christian at para nga mawala ang masamang tanyag sa kanya bilang crude exhibitionist at too sexy for TV ay naisipan ni Cliff na mag-quit nga sana sa musika at mas piliin ang maging guro. Pero isang kaibigang evangelical Christian ang nagpayong wag isuko ang kanyang napakakulay na karera. Kaya nagpatuloy lang si Cliff noon sa paglalabas ng rock albums hanggang biglang ang naging Christian o gospel songs ang laman ng kanyang pang-12 studio albums na Good News na na-release noong 1967. I became a Christian and suddenly the rock purists look at me like a traitor. They wanted a bad boy but I wanted truth.
Nasundan na yon ng paghihiwalay ng The Shadows noong 1968 habang nagpatuloy naman si Cliff Richard sa paglalabas ng mga bagong musika. Pero dahil nga sa sobrang dami na rin ng mga bagong rock bands na nagsilabasan at nakagawa ng kani-kanilang mga pangalan noong mga panahon na yon, ay sobrang laki rin ng in-evolve at pinagbago ng rock music. Noong 1970 ay itinuring na ngang patay ang tugtugang rock and roll na nakafocus nga sa nakakasayaw na ritmo dahil napalitan na ito ng simpleng tawag na rock na mas malawak, may bigat na tunog ng drums at madalas na paggamit ng mga guitar solos. Kaya sa mga panahon na yon ay mas nag-focus na lang muna si Cliff Richard sa pagiging artista. Oo mga idol, tulad ni Elvis Presley ay naging laman nga din si Cliff Richard ng napakaraming pelikula. Mula 1959 hanggang 1973 ay naging parte nga si Cliff Richard ng 12 pelikula at 5 television series. At kung mapapansin nyo mga idol ay hindi ko na tinalakay isa-isa ang kanyang mga albums dahil mula 1959 kahit pa nga may project sa pagiging artista eh hindi nga siya nagpahinga sa paggawa ng mga albums at bagong musika na nakakahanga pa nga eh hindi pa rin siya tumitigil hanggang sa kasalukuyan. Aabutin tayo ng ilang oras kung tatalakayin natin isa-isa ang nakakahilo sa daming 49 na studio albums, 47 extended plays, 7 soundtrack albums, 36 na compilation albums, 16 na live albums at 12 box sets. Siya lang naman mga idol ang nag-iisang music artist sa kasaysayan ng musika ang nagawang magkaroon ng top 5 na album sa music chart sa UK sa bawat isa ng napakahabang 8 dekada mula 1950s hanggang 2020s. Ibig sabihin ay hindi totoo na namatay ang kanyang karera mula umalis siya sa tugtugang rock and roll. Bukod kasi sa gospel songs ay natuto ding mag-adjust si Cliff Richard sa mga nagdaang mga panahon. Katunayan ay mas nakilala pa nga natin yung mga kanta niyang ballads na katulad ng Ocean Deep at Suddenly o mga soundtrack ng mga pelikula na katulad ng Summer Holiday. Hindi rin siya nagpahuli noong mauso ang tugtugang pop at new wave mula 70s hanggang 80s dahil dyan din nakilala ang mga kanta niyang Devil Woman at Web for Sound na ang kakayahan nga niyang yan na mag-adapt at makiblend sa mga usong musika ang siyang naging dahilan kung bakit hindi namatay ang pangalang Cliff Richard sa UK at hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nawawalan ng mga taong sumusuporta sa kanyang mga musika. Siya ang naging pangatlo sa mga top-selling music artist sa kasaysayan ng UK. Sa likod lamang yan ng The Beatles at ni Elvis Presley. Bumenta siya ng mahigit sa 250 million records na partida pa nga na hindi niya napasok ang Amerika. Ang 130 niyang singles at mga albums ay nagawang makapasok sa top 20 sa UK na siya lang mga idol ang nakagawa. Pangalawa rin siya kay Elvis Presley na may pinakamaraming top 10 singles sa UK at siya lang ang nag-iisa sa kasaysayan na nagkaroon ng top 1 singles sa magkakasunod na 5 dekada. At dahil nga ang malaking parte ng kanyang kinikita ay napupunta sa charity ay napansin nga siya ni Queen Elizabeth II na naggawad kay Cliff Richard ng knighthood bilang Knight Bachelor sa Buckingham Palace noong 1995. Siya ang pinakaunang rock icon na nabigyan ng naturang karangalan at siya rin ang nagbigay ng daan sa mga sumunod sa kanya tulad ni Paul McCartney, Elton John at Mick Jagger. Pero hindi naging biro ang kanyang isinuko para maabot ang kanyang narating sa edad niya ngayong 85 taong gulang. Sa sobrang dami ng mga maganda at sikat na mga babaeng nalink sa kanya at daan-daang mga kababaihan na gusto siyang makuha, mas pinili nga ni Cliff Richard na i-focus lang ang sarili sa kanyang karera hanggang sa kasalukuyan. Inalis niya sa kanyang bokabularyo ang pag-aasawa at sa mga panahon na kumakatok ang maraming karamdaman na dala ng kanyang edad ay hindi nga nagpakita ng pagkatinag si Cliff kahit nga ang kanyang matinding pinagdaanan sa paglaban sa kanyang prostate cancer ginamit niya pa para maging vocal advocate ng National Cancer Screening Programs. At para sagutin ang tanong kung bakit sobrang inirerespeto siya ni John Lennon na kilala sa pagiging matabil ang dila kontra sa ibang music artist, yun ay dahil nga noong hindi pa dumadating si Cliff Richard pinaghaharian noon ang UK ng mga musikang galing sa US. Pinatunayan ni Cliff Richard na ang batang mula sa working class na pamilya sa maliit na bahagi ng Britanya ay kayang makipagpukpukan sa ibabaw ng mainstream kontra sa nag-iisang Elvis Presley. Para kay John Lennon si Cliff Richard ang nagbukas ng pinto para magbigay daan sa makasaysayang katanyagan ng The Beatles.
Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.